Good morning mga kachokoran, 9:30 ng umaga at tayo pupunta ngayon sa Calaca. Maulan, may bagyo, at naway maging safe naman ang pagpunta natin sa Calaca. Let's go! Tama ka, tara, katsukaran, kwentuhan na. Okay, 9:23. Ay, 9:30 sa ano kanina magkaiba kasi oras ng motor ko at ng orasan namin. 9:40 yan. Papunta na tayo. Kachat lang ni Kapanali kung nasaan na raw ako. Actually ngayon araw naman na ito, pauwi naman si Kapanali. So may possibility na hindi kami magkita ron. Dahil pauwi na siya. Ako ay papunta pa lang. Saka na. Maulan, mabagyo. Naka-schedule na ito. Gusto ko talagang bumiyahe, makapunta man lang doon. Tagal na rin Nagkarga lang tayo ng 100 pesos kasi meron tayong tubers so nadagdagan siya ng tubers ulit kasi mahal dyan sa gasoline station na malapit sa amin. So maghanap tayo ng medyo mura. Nagkarga lang muna tayo ng pondong 100 kasi nga katulad nga ng nasabi ko, may tubers pa siya. Ayan, actually alas 4 ang dapat kong biyahe. So dapat doon alas 7 nandun ako medyo tinamad tayo dahil nga ulan ng ulan. Tapos nagkausap kami ni Kautol. Si Kautol ang kachat ko si Kapanali kasi medyo busy ata, hindi nakakapag-reply. So sabi niya next time na lang din ako bumiyahe dahil maulan doon. Parang naka-schedule na. Tinanong ko, hindi ba talaga pwede? Pwede naman, sabi niya gano'n. Dahan-dahan na lang tayo. Alas 4 tapos gumising ako hindi na iba dahil tinamad pa ako. Gumising ako ng 7, so dapat 8 alis ako, ganyan. Medyo hindi ko rin tinuloy dahil nga ganun, dulo ng ulan, parang tinatamad ako. Kaya lang nung nasa bahay naman ako, parang ganyan ako pagka alam ko may lakad, yung may ano na ako, mayroon na akong plano, mayroon na akong schedule, hindi na ako mapakali. Yung parang ano pa, natamad pa rin ako dahil wala akong kasama. Inaya ko si Kagrasa, medyo busy raw siya dahil maraming drive. Tapos si Pepe, inaya ko rin. Sabi niya nga wala rin siya panggastos. Sabi ko walang problema sa panggastos, wala naman. Gasolina lang naman gagastosin natin tsaka konting kain. Kaya lang, ang isa sa problema niya, walang magbabantay sa mga bata. Siya ngayon ang nakatoka dahil nagtatrabaho yung kanyang misis. So sabi ko sige, wala, yun ang problema. Pero yung panggastos, sabi ko sige, kahit ako may dala naman tayo, pang gasolina lang naman. Yun yan, tsaka konting pagkain ng kain, chicha. Kaso nga hindi raw siya pwede. Sige, so ako na lang ang babiyahe ngayon. Hindi na rin tayo nag-jacket dahil maulan. Malamig naman, walang araw, may bagyo, yung Maymay. Sana ganyan na lang, huwag na masyadong lumakas. C4. Medyo mabagal din tayo magpapatakbo nito at makakarating doon dahil
basa, madulas, delikado, kaya kailangan natin mag-ingat, dahan-dahan. So madadagdagan yung oras na ating ibabiyahe, lalo tayong tatagal. Anyway, wala naman tayong hinahabol na oras, nakabiyahe lang tayo ng safe. At siyempre yung pamilya natin, yung nangangailangan tulong, kailangan maging safe. C4, walang pasok ang Malabon at Navotas, maging ang Manila, all levels. Kaya nasa bahay ang mga estudyante, tayo ay magtatrabaho. Kaya naman tayo bumabiyahe, hindi lang makapag-pleasure, hindi lang makapag-lagalag, makapag-pasyal-pasyal, kundi dahil sa trabaho rin natin. Siyempre kailangan natin may ma-vlog, may ma-content. Sabi ko naman sa inyo, wala tayong ma-content sa bahay, so kailangan natin magtiyagang pumunta, dumalaw sa Kalaka. Dahil alam naman natin malaking tulong para sa akin, sa team, yung pagdayo-dayo natin sa Kalaka. Kaya kahit may bagyo, punta tayo. Basta gabayan tayo ng ating Panginoon Diyos, Mother Virgen at ninyo, ganun din ang pamilya natin na nangangailangan ng tulong. Let's go! Sana lang walang masyadong truck para maluwag yung ating biyahe. Hindi talaga may iwasang may truck, kasi ito talaga yung daanan ng truck sa may papuntang Arten, Tondo, yan, Ross Boulevard, Ross Arten nga. Daming truck. Biyahe na tayo dati nang umuulan. Mas malakas nga rito yun nung kasama natin si JP tsaka si CJ, yung pamangkin niya. Yung motor pa ni JP yung gamit natin, yung isa. Kaso ano yun, alas 3 ng hapon. Tapos yun nga, ginabi kami. Ang lakas ng ulan doon sa Tagaytay, sa Twin Lakes. Ginabi na kami ng nun, wala pang bahay at bubo yata si si Kapanalig. Natulog kami doon sa may doon sa kumbento. Yung gayon CR na malaki at naging bodega.
kotse. Buti siguro sinabi. Pinabati kami. Kaya dumiretso na. Daming truck. Sa may Arten wala masyado. Dito papuntang Ross Boulevard. Dito natatraffic. Saan tayo? Dito tayo, sa gilid. Yan. Hanggang sa gitna. May ginagawa kaya ano lang, one way. Kaya mabagal ang daloy ng trapiko. Yeah. Ground Zero. kapote pagka lumakas na lang, pero sana wag naman lumakas, ganyan na lang, pambon-ambon
Para hindi na tayo, naka ano na tayo, naka t-shirt, naka crocs, nabigay ni Madam Dana. Tsaka yung manipis na pants para quick dry eh. Kakarga na sana tayo. Sarado pa palang Petron dito sa may papuntang Naiya Road. So malamang meron pa naman, reverse pa naman to. Alas 10:16 ng umaga. Pagka naihindo sa traffic light, sa red light, parang nakakatamad bumiyak. Nakakatamad kasi basa yung kalsada, basa yung mga tanawin. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan natin maghanap buhay at hindi pa tapos hulugan tong motor. Kaya kahit na ganyan ang panahon, kailangan natin bumiyahe para makapag-upload. Darating tayo ron mga mag-aalauna na. Mas natatamat pa tayo sa traffic light. Mag-aalauna, mga darating tayo mahigit pa. Kaya kakain muna tayo siguro sa Dasmariñas yung kinakainan natin para hindi na mag-alala sila kautol kung tayo kumain na o hindi. Tapos kapag nabuntod ka pa sa mga motor, yung talsik ng likuran nila, ayun, sa mukha mo lahat. Kaya gumigilid ako, hindi ako bubuntot sa kanila. Petron. Kaso nasa kanila. Paranaque tayo. Sa Paranaque. Madami nga lang sasakyan. Wala siyang pasok sa... Ewan ko dito kung may pasok ang mga estudyante. Maraming sasakyan kasi nga yung bumabiyahe, tapos bumabiyahe, nagpapasada, tapos yung mga papasok sa opisina, yun, maging yung mga estudyante kung meron mang pasok dito. Kaya marami, unlike pagka madaling araw,
talagang ang iiwasan mo lang yung truck. Pero walang masyadong sasakyan doon tsaka tao sa madaling araw, alas 4 na mga ganyan. Pagdating ko rito mga ano na yan, alas 5 madilim pa. Dito na tayo sa, malapit na tayo sa Palas Piñas, tayo sa Villar Sipag. Villar Sipag, tama. Media. Dito magkakarga tayo. Dito na tayo magkarga para wala na ang hindi na tayo masyadong hihinto. May petrol nga pala rito. Ayun nga, baon ko nga 600 lang. Yun nga, pang gasolina, konting pang patak kung sakasakali. May baon naman tayong maya ang bag doon sa mga pagkapagkain. May dala tayo. Cargo. Cargo muna tayo. Diba? Haba pila ah. Haba ng pila. Saka na lang 4 bars pa naman. So medyo kung sakaling makakita tayo ng walang masyadong nagpapagasto na lang. Okay, pasaputi na tayo. Pasaputi. Sir Chinito, madadaanan ko na naman yung lugar mo. Ang alam ko nasa si Sir Chinito sa Pangasinan, kaya ayun nga, nasa Pangasinan. Hindi ko rin maaaya sakasakali para bumiyahe. Nakakadagdag pa sa haba ng biyahe natin, sa oras ng biyahe, yung mga red light sa traffic, diba? Lalo dito, mahigit 100 yung count ng ng bago mag-trip. So maghihintay tayo ng gano'n, diba? Anyway, ano lang yan, okay lang. Pero usapan talaga namin ni Kautol, agahan ko biyahe para maaga kaming pupunta sa Obitono. Kaya tinamad nagdalawang isip dahil nga sa ulan.
Ito pa, dito pa, traffic palagi. Sapote, Bacoor. Okay, dito may petrol. Punta tayo rito. Green grass. Walang XCS. Green. Yes, sir. Sir. Targo muna tayo rito. Then 11 na pala, 11:06. At nakapagkarga na tayo. Tayo ay tutuloy na. Nandito pa rin tayo sa Bacoor. Tapos nag-chat na rin si Jumbo kung nasaan ako, tinatanong. Yun nga, medyo malayo pa talaga. Wala pa tayo sa kalahati. Red light na naman. At nasa 84 yung countdown. 103 dito eh. Sa may ano ito? Bacoor. Dito paimos tayo. So Bacoor pa rin to. Bacoor. Maganda yung panahon. Halatang matagal na hindi umulan. Ilang oras na hindi umulan. Maganda ang kanyang panahon. Ganyan lang. Alas 10:55. Hindi mainit. Sana nga ganyan lang. Ang pangit ng ano ko yun. Outfit ko yun. Yung crocs ko putik-putik na. Wala pang medyas. Tapos ano nga tayo, yung quick gray na pantalon, tapos t-shirt lang kasi nga nag-uulan, so naghanda lang tayo. Ano lang, kumbaga siguro sakaling umulan. Yan, paimos na po. Tingnan mo, red light na naman. Tapat na naman tayo sa red light. Red light. At least 23 seconds lang. Ay, oo, tama. Ang dami pang pampasayerong jeep nagbababa at nagsasakay. So siyempre nakakaano rin ng traffic yun. Pero hindi ko sinisisi trabaho nila yun eh. Dagdag sa bagay tayo naman ay nagchichill lang sa pagpapatakbo. Wala naman tayong hinahabol na pupuntahan doon. Pagdating natin doon magka-vlog lang naman tayo. Tapos yun nga, para yun, tatambay tayo ron kapag vlog. Kaya